So, good day sa inyong lahat. Ang tutorial na to is all about the can.add once. So, yung can.add once is basically parang identical lang siya ng can.add. Pero, ang pinagkaiba nila is yung functionality nila sa mismong framework. So, kapag sinabi natin can.add, which is basically in-add lang niya o in-extend niya sa papuntang another module, then, pero sa can.add once is makikita natin yung mismong pinaka-context niya once, which once lang siya pwedeng i-apply doon sa module na yun. So, halimbawa, gumamit tayo script, then lagay natin can.add once, then gusto kong i-extend yung login na to. So yung login na to may laman siyang login na text. So lalagay ko is yung mismong relative path niya, then login. So nakita nyo is in-extend niya o in-add niya yung mismong login na yan. So same lang din siya na mismong add, can.add. Pero nga ang can.add once is very different sa mismong functionality niya, dahil kapag nag-can.add once ka ulit ng same module, sabihin natin ng same sites login ulit, wala siyang no effect already added. Sabihin natin ganun na yung mismong context niya. So yan, so can.add once is basically you just add the modules only one time. So useful din yung can.add once na yan kapag gagamit tayo ng isang modules o sabihin natin ng reusable modules na kung saan yung can.add once is only once lang siya pwede i-apply sa modules na ginamit natin. So it depends sa pag-construct mo ng logic sa paggamit ng can.add once. So ganun lang kadali yung mismong idea niya sa pag-apply ng can.add once na yan. So yun lamang. So kailangan natin tandaan ng can.add and can.add once is very identical pero different on their functionality.